Bumalik ng maaga ang milyoner, nahuli niya ang kanyang katulong na gumagawa ng hindi inaasahang galaw. Nagulat siya sa kanyang mga aksyon. Si Marcos ay umuwi ng maaga at natigilan sa pintuan niya. Ang kanyang mga kambal na nasa wheelchair ay tumutugtog ng musika at tumatawa kasama ng kanyang katulong. Lihim niyang tinuturuan sila sa loob ng 6 na linggo. Ang susunod na makikita niya ay maaaring tapusin ang karera niya o iligtas ang kanyang nasirang pamilya magpakailanman. Bago tayo magsimula, ipaalam mo sa comments kung anong oras na at taga saan ka nanonood. Simulan na natin! Ang sapatos ni Marcos Wellington ay tumitibok sa marmol na sahig ng SeaTac Airport habang tinitingnan niya ang relo niya. 2 oras 47 minuto, ang kanyang business deal sa Tokyo ay natapos ng mas maaga kaysa inaasahan, kaya uwi siya ng 3 araw ng maaga. Hindi niya sinabi kahit kanino. Walang saysay. Ang kanyang sambahayan ay tumatakbo ng maayos kahit wala siya. Ang sleek black car ay naghatid sa kanyang Bellevue estate ng 4 oras 15 minuto. Habang papalapit siya sa front door, susi sa kamay, may narinig siyang kakaiba. Musika, live na musika, hindi mula sa speaker o kundi tunay na instrumento na tinutugtog. Isang accordion at gitara na nagkakasundo sa clumsy pero sincere na melody. Tapos ay dumating ang tawa ng kanyang mga anak, yung purong, walang pigil na saya na hindi niya narinig mula pa bago ang aksidente. Natigilan ang kamay ni Marcos sa doorknob. 7 buwan na ang nakalipas, isang lasing na driver ang nagbago ng lahat. Ang kanyang 8-year-old twins, sina Oliver at Emma, ay nakaligtas sa banggaan, pero sinabi ng mga doktor na hindi na sila makakalakad muli. Mula noon, naging museo ng katahimikan ang kanyang tahanan. Halos hindi na nagsasalita ang mga bata. Halos hindi na umingiti. Dumating at umalis ang physical therapists na may kaunting progreso lang. Ang kanyang ex-wife ay umalis 6 na buwan bago ang aksidente, at ngayon siya na ang nag-aalaga sa kanila mag-isa. O sa halip nagbabayad ng mga tao para alagaan sila habang nagtatrabaho siya ng 16 na oras sa isang araw para iwasan ang guilt. Dahan-dahang itinulak niya ang pinto. Ang eksena sa harap niya ay parang panaginip. Sa back patio, kita sa open glass doors, nakaupo ang kanyang mga anak. Si Oliver ay hawak ang pulang accordion, maliit niyang daliri ay pinipindot ang keys ng may konsentrasyon. Si Emma ay yakap ang gitara na doble sa laki niya, tumutugtog ng maisorpresa coordination. Ang kanilang wheelchairs ay nakaposisyon sa isang table na puno ng pagkain, pastries, prutas, tinapay na inayos parang selebrasyon. At sa likod nila ay nakatayo si Aisha, ang kanyang katulong sa loob ng 3 buwan, arms spread wide na parang konduktor na nagtatapos ng symphony, mukha niyang ningning sa pride. Again, from the top, sigaw niya. Pero ngayon Oliver, ikaw ang malakas sa chorus. Emma, panatilihin mong steady ang kivay-kid. Galing nyo. Umiti ng malaki ang mga bata at sinimulan ulit. Magaspang ang melody, hindi perpekto, pero buhay ito. Sinusubukan. May pag-asa. Naramdaman ni Marcos na may pumutok sa dibdib niya. Si Aisha ang unang nakakita sa kanya. Bumaba ang arms niya. Nawala ang ngiti. And Wellington, hindi ko alam na. Ano to? Mas matigas ang boses niya kaysa balak. Ano nang nangyayari dito? Tumigil ang musika. Nalungkot ang mukha ni na Oliver at Emma, nawala agad ang liwanag sa mata nila. Daddy, bulong ni Emma, nanatili pa rin ang kamay sa strings ng gitara. Lumapit si Aisha, tuwid ang postura kahit takot ang mata. And Wellington, may papaliwanag ko. Alam kong mukhang. San galing yung mga instrumento, putol ni Marcos habang lumalapit. Hindi ko to inauthorize. Hindi ko to inaprubahan. Dala ko mula sa bahay ko, mahinang sabi ni Aisha. Ang accordion ay sa kapatid ko. Namatay siya 2 taon na ang nakalipas. Ang gitara ay akin mula pagkabata. Akala ko di. Tumigil siya, pinipili ang salita. Akala ko makakatulong ang musika sa kanila. Mapait ang tawa ni Marcos. Kailangan nila ng physical therapy, hindi concert. Kailangan nilang mag-focus sa rehabilitation, hindi maglaro ng instrumento na halos hindi nila mahawakan. Kayang-kaya nilang hawakan, sagot ni Aisha, lumalakas ang boses. At nagpraktis na sila sa loob ng 6 na linggo.
Araw-araw pagkatapos ng exercises nila, tutoring, lahat ng schedule, nag-practice kami. Tunay na therapy ang music therapy, Jim Wellington. 6 na linggo, naramdaman ni Marcos na binulagta. 6 na linggo mo to ginagawa sa likod ko. Hindi ka naman nandito para tanungin, simple lang sagot ni Aisha. Nakalutang sa hangin ang katotohanan. Nagsalita si Oliver, maliit pero determinado ang boses. Dad, please wag kang magalit kay Miss Aisha. Kami ang humingi sa kanya na turuan kami. Ayaw niya muna, pero paulit-ulit kaming humingi. Gusto naming sorpresahin ka, dagdag ni Emma, may luha na. Sa birthday mo next month, tutugtog kami ng kanta para sa iyo. Tiningnan ni Marcos ang kanyang mga anak. Talagang tiningnan. Sa unang beses sa loob ng mga buwan, nakaupo sila ng tuwid, engaged, buhay ang mukha. May hawak ang mata nila na nakalimutan na niyang meron sila, layunin. And Wellington, tuloy ni Aisha. Lumabag ako sa hangganan. Totoo iyon. Pero ang mga anak mo ay higit pa sa wheelchair nila. Higit pa sa limitasyon nila. May boses sila, pangarap, mga bagay na gustong sabihin. Binigyan sila ng musika ng paraan para masabi iyon. Dapat humingi ka ng permiso ko, sabi ni Marcos, pero nawala na ang talas ng boses. Tama ka. Dapat. Pero honestly, tiningnan siya ni Aisha. Sa tingin ko, hindi ka magsasabi ng, at deserve ng mga batang to ang may nagsasabi ng sa kanila. Parang suntok ang mga salita. Naupo si Marcos sa isa sa patio chairs. Sabihin mo sakin, sabi niya sa wakas. Sabihin mo lahat. Sa susunod na 30 minuto, ipinaliwanag ni Aisha kung paano niya napansin na tumutugtog ng si Oliver sa wheelchair niya habang kumakain. Kung paano humuhuni si Emma ng sarili niyang melody habang nakatingin sa bintana. Kung paano sumisigla ang dalawa kapag may musika, gumagalaw ang katawan sa beat sa paraang hindi nagagawa ng physical therapy. Iba ang neuro pathways na ginagamit ng musika, paliwanag ni Aisha. May cerebral palsy ang kapatid ko. Mas nakatulong sa kanya ang music therapy kaysa kahit ano. Hindi ako certified therapist, pero nakita ko ang parehong spark kina Oliver at Emma. Kailangan nila ng isang bagay na sa kanila, isang bagay na makokontrol nila nang mawala ang lahat sa kanila. Ipakita mo, mahinang sabi ni Marcos. Ipakita mo kung ano ang kaya nila. Tumingin si Aisha sa mga bata na sabik na tumango. Naalala niyo ba ang pinraktis natin? Yung tungkol sa mga ibon. Nagsimula silang tumugtog. Simple ang melody, siguro gawa mismo ni Aisha. May lyrics tungkol sa mga ibon na nakalimutan na makakalipad hanggang marinig nila ang tamang kanta. Humihikbi ang accordion ni Oliver at minsan sumisitsit ang strings ni Emma sa pagkakamali, pero magkasama silang tumutugtog, nagmamasid sa isa't isa para sa cues, sinusuportahan sa mahihirap na parte. At mumingiti sila, tunay, buong-buo ng ngiti. Pagkatapos, nanginginig ang kamay ni Marcos. Yun ay di. Hindi niya mahanap ang salita. Maganda iyon. Pinapahusay din namin ang hand strength, dagdag ni Aisha. Kailangan ng fine motor control, grip strength, coordination sa pagtugtog ng instrumento. Rehabilitation na nakadisgis bilang saya. At cognitive benefits, pagbabasa ng notes, pagbibilang ng beats, pagme-memorize ng sequence. Pinapanatili nitong matalim at engaged ang isip nila. Naisip ni Marcos ang nakaraang 7 buwan, mga mahal na therapists na may clipboards at umalis na may kaunting progreso. Ang katahimikan na lumamon sa bahay. Ang paraan niya ng pagtapon ng pera sa problema habang emosyonal na lumalayo. Wala ako, sabi niya, masakit ang pag-amin. Nagbabayad ako para sa care nila pero hindi ko binibigay. Naghihirap ka rin, mahinang sabi ni Aisha. Binago rin ng aksidente ang buhay mo gaya ng sa kanila. Pero, Wellington, hindi nila kailangan ng guilt mo o distansya mo. Kailangan nila ng presensya mo. Lumapit si Emma sa wheelchair. Daddy, pakinggan mo ba kami mag-practice? Sabi ni Miss Aisha, magaling na kami talaga. Lumuhod si Marcos hanggang eye level kay Emma. Wala akong mas gustong gawin pero may tanong muna ako. Tumingin din kay Oliver. Bakit hindi niyo sinabi sa akin to? Nagkatinginan ang kambal. Sa wakas nagsalita si Oliver. Lagi kang mukhang malungkot kapag tinitingnan mo kami, parang sira kami.
Pero kapag tumutugtog kami kasama si Miss Aisha, hindi kami nakakaramdam na sira. Pakiramdam namin kami ulit. Ayaw naming bawiin mo iyon. Sinira ng mga salita, yon ang isang bagay kay Marcus at binuo ulit ng iba. Hindi kayo sira, bulong niya ng may tapang, hinila ang dalawa sa yakap. Hindi kayo sira. Hindi kayo naging sira. Sorry ako na naramdaman niyo iyon. Yakap sila habang tahimik na lumayo si Aisha para bigyan ng space. Pagkatapos ng matagal na sandali, tumayo si Marcus at humarap sa kanya. Utang ko sa'yo ang sorry at siguro race. Definitivamente race. Ang ginawa mo para sa mga anak ko, wala akong salita para dyan. Ayaw ko ng race, sabi ni Aisha. Gusto ko ng permiso na ituloy ang pagtuturo sa kanila officially, kasama ang support mo. Hindi na lihim. Merong permiso, sabi ni Marcus. Pero may condition ako. Kinabahan si Aisha. Ano iyon? Turuan mo rin ako. Gusto kong matuto. Gusto kong maging parte nito. Tumingin sa mga anak. Kung okay lang sa inyo rin. Halos tumalon sa wheelchair sina Oliver at Emma sa excitement. Pero Dad, seryosong sabi ni Emma, dapat mag-practice ka araw-araw katulad namin. Walang skip dahil sa work. Deal, sabi ni Marcos. Iaayos ko lahat. Pwede nang maghintay ang work. Hindi too. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang sambahayan ng Wellington. Binawasan ni Marcos ang work schedule sa manageable hours. Nag-set up siya ng proper music room na may adaptive instruments para sa pangangailangan ng mga bata. Nag-hire siya ng music therapist na rekomendasyon ni Aisha para magtrabaho kasama niya, gumawa ng comprehensive program. Pero higit sa lahat, dumating siya. Sa bawat practice session nandun siya, natututong tumugtog ng piano ng pangit habang tinatawanan at kinukorekto siya ng mga anak. Punong-puno ulit ng tunog ang bahay, pagkakamali, tawa, pag-unlad, at pinakamahalaga, koneksyon. 3 buwan pagkatapos, nakaupo si Marcos sa audience ng local community center. Magpe-perform ang kanyang mga anak sa benefit concert para sa disabled youth, unang public appearance nila mula sa aksidente. Katabi niya si Aisha. Officially niya na ginawang Children's Music Coordinator si Aisha, bagong posisyon na may sweldo na tumutugma sa impact niya. Nervyos ka ba? Tanong niya. Takot na takot, amin niya. Paano kung titigilan sila? Paano kung maawa sila? Titingnan ka nila, sabi ni Aisha, pero hindi sa awa. Panoorin mo. Lumapit sina Oliver at Emma sa stage gamit ang wheelchair. Tumahimik ang crowd, tapos nagsimula silang tumugtog ng mas complex na piece ngayon, yung pinaghirapan nila ng linggo. Magkasundo ang accordion at gitara, nagkukwento ng walang salita tungkol sa resilience, saya, at paghahanap ng sariling kanta kahit sinusubukang patahimikin ng mundo. Hindi naawa ang audience. Nahanga sila. Pagkatapos ng huling nota, 3 buong minutong standing ovation. Sa backstage, habang yakap ni Marcos ang beaming na mga anak, bulong ni Emma, Dad, hindi namin to nagawa kung hindi ka naniwala sa amin. Tumingin si Marcos kay Aisha nang umingiti ng may alam. Hindi, sweetheart. Hindi ko to nagawa kung hindi ko natutunan na makita kung ano ang nandyan na pala buong panahon. Tinuruan siya ni Miss Aisha, ang katulong na nangahas bigyan ng instrumento ang kanyang mga anak, nang higit pa, ibinalik niya ang boses nila, confidence, saya. At sa proseso, ibinalik din niya kay Marcos ang kanyang pamilya. Minsan ang pinakamahalagang diskubre ay nangyayari kapag umuwi ng maaga. Minsan ang mga taong hinire natin para linisin ang bahay natin ang naglilinis ng puso natin. At minsan ang pinakamagandang musika ay nagmumula sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Bumalik si Marcos Wellington para hulihin ang kanyang katulong na gumagawa ng hindi inaasahang galaw. Nagulat siya sa aksyon niya, pero hindi sa paraang una niyang naisip. Nagulat siya para maalala kung ano talaga ang mahalaga. Nagulat siya para maging present. Nagulat siya para marinig ang musika na tumutugtog na pala buong panahon, naghihintay lang ng makikinig. Ano bang kamangha-manghang kwento? Kung na-touch ang puso mo, ay like mo at ay subscribe para sa marami pang inspiring stories. May naniwala ba sa'yo na may potential ka na hindi mo nakikita sa sarili mo? I share ang kwento mo sa comments.
Huwag kalimutang i-hit ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na heartwarming video. Salamat sa panonood!